Jacob's point of view. Napangiti ako matapos kong makita at maalala si Dina Marie. Napangiti ako hindi dahil type ko siya or what. Napangiti ako dahil lalong tumitibay ang hinala ko na totoo si Charmaine. In my dreams, Dina is there. Brad, aayaw-ayaw ka pa noong una. Samantala ngayon ay parang ayaw mo nang ialis ang titig mo sa kanya. Ayos yan Brad, 20 anyos, batang-bata. Ano pang hinihintay mo? I-take out mo na. Panguudyok ni Benji sa akin. Ako naman hindi na makapaghintay na alisin siya sa kunwaring aquarium na yun at dalhin siya sa kwarto. Saktuhan lang Brad, pagsisinungaling ko pa. Iinom muna tayo Brad, mamaya mo na koryuin. Naupo na kami sa napili naming lamesa at maya-maya lang ay tinabihan na kami ng mga napili naming babae. Magaganda naman ang mga ito at mukhang ang mga sariwa. Pero itong katabi ko, parang alam ko ng lasa nito eh. Natikman ko na siya noon sa panaginip ko nga lamang. Sinabayan din nila kaming uminom at game sa kaharutan namin. Wala man lang itong palag tuwing pinapagapang ni Benji ang kamay niya sa loob ng miksi nitong palda. Naiiling na lang ako. Samantalang ito namang si Dina ay kabaligtaran. Siya kasi ang nangmamanyak sa akin. Napaghahalata. Hey easy, uminom muna tayo. Then we will proceed to that. Pigil ko sa kanya dahil nakikiliti ako sa ginagawa niya. Siyempre, lalaki pa rin ako. But Dina is still doing the thing. Natatawa si Benji sa amin at sumisenyas na enjoying ko lang ang ginagawa ng upahang babae na ito. Kaya yun na nga lang ang ginawa ko. Sinakyan ko na lang si Dina at sinabayan ko na lang din ang inom. Sinasadya kong lasingin itong best friend kong si Benji para maaga niyang ayain ang katable niya sa kama. Ako naman ay ibang pinaplano ko dito kay Dina. Cheers! Cheers! Hanggang sa ilang bote ng napatumba namin. At si Benji ay unti-unti na nagiging bulgar sa kanyang kamanyakan sa babae niya kaya ako na ang nagsenya sa katabi niyang babae na ipasok na si Benji sa cabin. Style kasa kasi ang bar na ito. Pwede kang uminom at the same time ay pwede mong galawin ng mga babaeng natitipuhan mo dito rin mismo. No need na magmotel dahil may tinatawag silang cabin dito na eksklusibong ginawa para maging parausan. At nang makita kong nakapasok na doon sila Benji ay dito ko na hinila si Dina para ipasok sa cabin na para sa amin. Noong una ay akala niya sigurong sabik na sabik ako sa kanya. Kaya nang nakapasok na kami sa loob ay bigla na siyang lumuhod sa aking harapan. Hey, stand up. You're too fast. Let me ask you a question first. And then if you satisfy me with your answer, then I'll satisfy your pocket. Inalalayan ko siyang tumayot ng magtapat ng aming mga muka, ay dito ko na siya hinawakan sa magkabila niyang balikat. Ano ba yung itatanong mo? Mahirap ba? Kinakabahan kasi ako sa klase ng tingin mo sa akin eh. Seryoso kasing tingin ko sa kanya. Hinahayaan ko magkalapit lang ang mga mukha namin para makilala niya mukha ko. Dina, tingnan mo kung maigi. Sabihin mo natatandaan mo ko, hindi ba? Inilabas na kita noon sa mansyon. Dinala kita dito. Natatandaan mo? Doon sa exclusive village, malakas ngunit may nahon kong tanong sa kanya. Kinunutan niya lang ako ng noo at umiling. Wala akong matandaan na may nag-take out sa akin na kasing gwapo mo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ako ba talaga yun? Kasi kung totoo yan, napakalabo naman na hindi kita maalala. No, maybe nalilito ka lang dahil for sure ay marami ka ng lalaking sinamahan pero ako kasi sigurado akong ikaw yun eh. We pleasures each other. Please alalahanin mo. Pagpupumilit ko kaso hindi ko nagugustuhan ang reaksyon niya. Sorry, wala kasi ako natatandaan talaga. Anyway, hindi naman importante. I shake her shoulders and my jaw clench. Anong hindi importante? Importante yung tinatanong ko sa'yo, Dina, kaya sumagot ka ng maayos. Dito ko na siya nakitaan ng pagkatakot sa akin. Sinisigawan ko na kasi siya at padiin na rin ang padiin ang pagkakahawak ko sa kanyang balikat. Isinama kita noon sa mansyon ko at may nangyari sa atin. Now, ang gusto ko lang malaman ay kung naalala mo si Charmaine. Yung katulong ko noon, yung babaeng nagtimpla ng Diyos pero alak ang hiningi mo. Hinatid ka rin niya palabas ng gate kasing edad mo lang siguro siya. Kaya alalahanin mo maigi. I will pay you triple. Just tell me na totoo si Charmaine. Nasasaktan po ako, sir. Aray! Pasensya na po talaga. Hindi ko po alam o kilala yung Charmaine na tinutukoy niyo. Nagpanting ang tenga ko. Paano hindi niya kilala? Ano to? Ginagago na ba ako ng lahat ng tao sa paligid ko? Unay si Jake na guro ni Charmaine. He's real. Pangalaway siya, si Dina. She's also real.
They both existed pero putang ina, bakit si Charmaine ay hindi? My mind is occupied with so much anger. I feel fooled by them. Bakit ang hirap para sa kanila? Nasabing totoo si Charmaine. Sa inis ko tuloy bigla ko na lamang siyang naitulak. Napaupo siya sa sahig at nagumpisa ng umiyak. Ilang sandali pa ay may pumasok na bakla sa kwarto namin. May kasama itong dalawang lalaki na may malaking pangangatawan at may dalang batuta. Anong nangyayari dito? Sigaw ng bakla sa akin. Mabilis niyang nilapitan si Dean at ako naman ay kaagad na binitbit ng mga bouncer palabas ng kwartong yun. Bitawan niyo ko, wala akong ginagawang masama. Tinatanong ko lang naman siya. Paliwanag ko gamit ang pahiyaw na boses dahilan para pagtinginan kami ng mga tao sa loob ng nasabing bar. He looks familiar. Yes, I think it's Jacob Cuevas. Pumunta palang isang tulad niya rito. I can't believe this. Well, malamang tawag ng laman. Biyudo na kasi pero sa gwapo niya yan. Hindi na niya kailangan umupa ng babae. Ano bang nangyari sa kanya? Bakit siya nagwawala? Yun ang mga bulungan na yun ay malinaw kong narinig. Hindi na lang ako nag-abalang lapitan pa ang mga yon at sitahin. Kahit na gustuhin ko ring sagutin sila ay hindi ko magagawa. Hawak-hawak pa rin kasi ako ng dalawang mukong na ito. I said, bitawan niyo sabi ako eh. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Jacob Cuevas, well-known businessman. Kayang-kaya ko kayong ipasara kung gugustuhin ko lang. At kayong dalawa, bukas na bukas ay sisiguraduhin kong matatanggal kayo sa trabaho niyo. Banta ako sa kanila. Binitawan lang nila ako nang makarating na kami sa labas ng bar, kung saan naroon din nakaparada ang aking sasakyan. Sa loob ng aking sasakyan ay doon na ako napahilamos ng aking muka. Dito na rin kasi ako nahimasmasan. Ano bang nangyayari sa'yo? Sabi na nga nilang hindi nila kilala si Charmaine, pero bakit pinipilit mo pa rin? Hi Jacob, nababalo ka na? You out of your mind? Bakit yun pa rin babae na yun ang inaatupag mo samantalang hindi naman siya totoo? Bakit hindi mo atupagin na magdasal at humingi ng tawad sa asawa at anak mo nang sa gayon mapanatag ang kaisipan mo? Total dito naman nagsimula lahat ng ilusyon mo. Sermon ko sa aking sarili. Nasa gitna ako ng pagtatalo ng puso laban sa isip ko. My heart chooses Charmaine when my mind dictates me that all of these are all illusion. Naintindihan ko naman, hindi naman ako nababaliw, kaso parang yung mundo na yung gumagago sa akin. Sige nga, kung totoong first time ko lang silang mamit, bakit kilala ko sila, yung trabaho nila, yung buong pangalan nila? Paano ako makaka-move on sa imahinasyon kung yun kung lahat ng nangyari doon ay nangyayari ngayon? Parang umuulit ngunit wala yung bida. Kinabukasan, nagising ako dahil sa sunod-sunod na ring ng cellphone ko. Tawagin mula kay Benji at parang alam ko na kung anong sasabihin niya. Sigurado akong sesermonan at ipagpipilitan na naman niya na kailangan ko na magpatingin dahil sa nangyaring ang pagwawala ko kagabi. I tried to ignore that call. Kaso nasurpresa ako nang bumukas bilang pinto sa kwarto ko at mukha nang nakasimangot na si Benji ang bumungad sa akin. Brad, ano na naman bang ginawa mo kagabi? Doon sa bar. Bakit ba pati doon pinagpipilitan mo yung Charmaine na yan? Brad, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi siya totoo? Wala kang katulong na ganun ng pangalan, okay? Ano bang nangyayari sa'yo? Brad, ayoko sanang pag-isipan ka na may sakit ka na kaso sa mga pinapakita mo. Sa tingin ko, you need to seek medical attention before it's too late. Brad, I'm just concerned to you. Wala namang mawawala kung kukonsulta ka. Sige, ililihim natin sa lahat kung yun ang inaalala mo. Pero sana this time ay unahin mong alalahanin ang sarili mo. Huwag mong hayaan na bumagsak ang kumpanya mo dahil lang sa walang kwenta mong iniisip. Brad, wala ka pang nilalabas na latest creation mo. Kung ako sa'yo, magpatingin ka na muna bago ka gumawa ng obra mo. Tumango lang ako kay Benji. Tinatahak ko naman sa isipan ko mga sinasabi niya. He's right, I need to seek medical attention. Dito ko papatunayan sa kanya na wala akong sakit, na matinong-matino ako. Pumayag ako sa gusto ni Benji. Sumama ako sa kanya sa psychiatrist para magpatingin. Nag-search na rin kasi ako about sa dinadanas ko ngayon at alam ko ngang may mali. Maski ako man ay naguguluhan, ngunit hindi ako malilinawan kung hindi ako matitignan. Pagdating namin sa loob ay pinakilala sa akin ni Benji ang kaibigan niyang doktor na si Dr. daw ang pangalan. Good day, Mr. Jacob. Nabanggit na sa akin ni Benji ang tungkol sa kalagayan mo. Naikwento na din niya family background mo at yung previous mong ginawa bago ka nakita ng mga senyales na may seryoso kang pinagdadaanan. Now, my question is, ready ka na bang sumailalim sa 1-week therapy? Because we need your full cooperation. Kailangan mo sagutin o sundin ang lahat ng sasabihin namin sa'yo
Nang sa gayon madali nating madetect ang pinagmumulan ng sakit mo. Naintindihan mo ba ako? Opo, Doc. Nanlalamig ang mga kamay ko't kinakabahan ako sa maaaring maging result sa first day ng check-up ko. Tiwala naman akong gagaling ako, kaso isa lang ang sinisigurado ko. Yun ay, nakahiga ako ngayon sa clinic bed at pinapapikit ng doktor. At habang nakapikit ako ay nararamdaman ko may dinidikit sila sa ulo ko. Alam ko mga aparato yun na kinakailangan sa pag-check up sa akin. Maya-maya pa'y nagsalita na si Doktaro mula sa aking panan. Mr. Jacob, are you ready? Tanong niya sa akin. Yes, Doc. Mabilis sa tugon ko naman. Okay, first, all you have to do is to answer all my question. You have to be honest, okay? Tumango lang ako. Ilang sandali pa'y naramdaman ko ng kumibot ang aparato sa may gawi kong sintido. I guess, nagsisimula na siyang tingnan ako. Okay, let's start. Jacob, gusto ko muna mag-focus ka muna sa araw na aksidente. Alalahanin mo maigi kung anong mga nangyari noong gabi na yon. Sinunod ko naman ang inuutos ni Doktaro. Muli kong binalikan sa aking isipan ang malagim na trahedya noon. Napadakot ako sa bedsheets ng hinihigaan ko matapos na maalala ko ang nangyayaring pagtatalo sa loob ng kotse. Sobrang galit sa akin ni Lucy. Panay ang sigaw niya at hindi siya tumitigil sa kakasumbat sa akin. Isa-isa niya sinusumbat sa akin na lahat daw ng sakripisyo niya. Bilang asawa ko't hindi niya raw deserve ang panglulokong ginawa ko, which is hindi naman totoo. Hindi naman sinabi ng doktor na ikwento ko. Ang sabi niya lang ay sa isip ko lang kaya yun ang ginawa ko. At yun na nga, bumalik ang lahat ng kirot sa dibdib ko. That night, after akong mahuli ni Lucy na may kahalikan na upahang babae sa bachelor's party ni Arvin, ay nagwala siya doon. Kaya naman napilitan akong hilahin siya palabas habang bitbit kong anak namin. At nang makasakay na kami sa kotse, kinuha niya sila na sa akin kaya inumpisan ko ng panda rin ng sasakyan. Akala ko okay na siya. Nahumupan ng galit niya sa akin dahil bigla na siyang tumahimik ngunit nang nasa kalagitnaan na kami ng aming biyahe ay doon na siya muling nagwala. Pinaghampas niyang baraso ko habang pinagmumura ako. Hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy pa rin ako sa pagmamaneho. Bagay na kinagalit naman niya lalo. Gamit ang isa niyang kamay ay pinagsasabunutan niya ako. Kaya naman nawalan na ako ng kontrol sa manibela at yun na nga, nangyari ng malagim na aksidente. Ngayong nasariwa mo nang nangyari noong gabi na yun, gusto ko namang isipin mong mabuti ang mga ginawa o nangyari sa'yo pagkatapos ng aksidente na yun. Saad muli ni Doktaro. Ewan ko kung bakit niya ito pinapagawa sa akin ngayon, ang isipin ang nakaraan. Nakaraan na ngayon ay unti-unti kong naaalala. Ang mga sakit, hinagpis at matindi kong pagsisisi. Lahat ng yun ay muli kong naramdaman ngayon. After Lucy and Lana died, wala akong ginawa kung hindi ang sisihin ng sarili ko. Araw-araw ako naglalasing upang makalimutan ang mapait na sinapit ng mag-ina ko. I'm the one to blame. Hindi ko dapat binaliwala si Lucy noong mga panahon na kailangan niya ng kausap o asawa. Dapat naging sensitive ako sa pinagdaanan niya. Dapat inalam ko kung bakit naging palasigaw siya at bugnutin. Dapat hanggang maaga nalaman ko na may postpartum depression pala siya. Naging manhid ako sa mga bagay na yun dahil nalunod ako sa kasikatan at kayamanan ko. Masinun ako pang makipagpaligsahan sa Lesotho. Teka, may Lesotho din sa imaginations ko ah. Ibig ba sabihin nun, totoo din si Rafael? Tanong ko sa aking isipan, ngunit nanatili pa rin akong nakapikit. Sa naalala ko na ngayon, may Lesotho nga akong kakompetensya, ngunit hindi ko alam kung sino may-ari nun. Sa imaginations ko naman, ganun din. Misteryoso din ang nagmamay-ari ng Lesotho, ngunit sa huling nalaman kong pagmamay-ari pala yun ng mga magulang ni Rafael. Si Rafael na tumangay at umagaw kay Charmaine sa imaginations ko. Lalo lang tuloy ako naguluhan. Unay si Sir Jake, pangalaway si Dina Marie, ngayon naman ang Lesotho. Para maliwanagan ako na natili pa rin ako nakapikit. Magulo man sa ngayon pero at least kahit papano ay naliliwanagan na rin ako. Are you done, Jacob? Next, I want you to imagine na kaharap at kausap mo ngayon si Lucy. Huwag mong isipin na nandito ako sa loob ng kwarto na ito. Just focused on Lucy. Ano yung mga gusto mong sabihin sa kanya? Go ahead. Kahit na muli na namang inukupan ng mga tao sa imagination kong aking isipan, ay pilit ko muna silang mga inalis. Nag-focus lang ako sa sinasabi ni Doktaro at yun na nga yung imagining kong kaharap ko si Lucy ngayon. Dito na nga ako napaiyak ng tahimik. Mabigat ang bawat hinga ko at parang may kung anong nakadagan sa akin. Hindi lang kasi si Lucy ang pumapasok sa isipan ko kung hindi ang dalawa sila. She's with my daughter, Lana. Pangkupang ko niya ito't wala akong ekspresyong makita sa kanila. Malamig lang silang nakatingin sa akin
Kaya naman niyakap ko sila na mahigpit. Yun kasi ang sabi ni Doc Taro. Ipagpalagay ko raw nakaharap ko siya ngayon kaya matapos ko siyang yakapin ay hinalikan ko naman siya sa kanyang labi. Lucy is not kissing back so I guess galit pa rin siya sa akin kaya naman sa isipan ko'y lumuhod ako sa harapan niya para humingi ng kapatawaran sa nangyari. Lucy honey, God knows how much I treasured our family. God knows how much I love you and our daughter. Lucy, it's just a one mistake. Oo, nagkamali ako pero habang buhay ko yung napagsisisihan. Dahil sa isa kong pagkakamali na yun ay 2 buhay ang naging kapalit. I lost you. I lost our daughter at hanggang ngayon ay sinisisi kong sarili ko. Sa tingin ko rin ay dadaling ko itong hanggang sa kamatayan ko. Patawarin mo ko asawa ko kung naging marupok man ako. Sige, sisihin mo na ako ngayon. Ngayon mo ituloy ang panunumbat sa akin, tatanggapin ko. Patawarin mo sana ako, please. I'm begging you. Ang hirap ng pinagdadaanan ko ngayon. Sa sobrang lungkot ko ay nakagawa ko ng mga karakter sa aking imagination para sa kanila ko maibunton. Ang sisi pero toto'y dapat sa akin. Tulungan mo ko malagpasan ng kahibangan na ito. Patawarin mo ko kung hindi mo ko kayang patawarin. Kunin mo na lang ako. Sasama na lang ako sa inyo. Yun ang mga sinabi ko sasabihin ko kung totoo man. Nakaharap ko si Lucy at dahil ini-imagine ko ngang kaharap ko siya ngayon, nagulat ako na sumagot siya sa akin. Jacob, tahan na. Huwag mo sisihin ang sarili mo dahil aksidente lang ang nangyari. Pareho tayo may mali kaya nangyari ang mga nangyari. Masakit mang iwan ka pero may dahilan ng Diyos kung bakit ito nangyari. Huwag ka nang mag-alala dahil matagal na kitang pinatawad at huwag ka na ring malungkot dahil hindi naman kami total nawala. Palagi ka naming babantayan mula sa itaas at ang gusto ko ay ituloy mong buhay mo. Gusto kong humanap ka na magpapasaya sa'yo. Yung totoong tao sana, hindi yung imagination lang. Gusto ko kasi aktual kanyang aalagaan at mamahalin. Bagay na hindi ko na magagawa kasi. Sagot sa akin Lucy. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ay bigla kong naimulat ang aking mga mata. Kaagad kong hinanap si Doc Taro at nakita ko siyang kasalukuyang inaalis sa mga aparatong dinikit niya kanina sa ulo ko. Kamusta Mr. Jacob? Kamustang therapy session? Gumaan bang pakiramdam mo? Pwede ka bang magkwento? Matapos niyang tuluyang naalis sa mga aparatong nakadikit sa ulo ko kanina, ay saka siya nagtungo sa kanyang lamesang tanggapan at naupo sa upuan. Ako naman ay bumangon mula sa aking pagkakahiga at sumunod sa kanya. Dok, bigla pong gumanda at gumaan ang pakiramdam ko. Naalala ko na po kung ano ang nangyari bago at matapos ng aksidente. Masaya kong pagbabalita sa kanya. Totoo naman kasi parang naalis na yung parang mabigat na batong nakadagan sa dibdib ko. Talaga? Well, I'm happy to hear that. Ibig sabihin hindi ka pa nasisiraan. Na gusto kong malaman kung sa mga assessment na ginawa natin kanina ay kung nakausap mo ba si Lucy? Hindi ba inutusan kitang imaginein mo nakaharap at kausap mo siya? Pwede mo bang ikwento kung anong naging usapan niyo doon? Napayuko ako sandalit malinaw na inalala ang pag-uusap namin ni Lucy kanina. Dok, humingi ako ng tawad sa kanya. Inamin ko nagkamali ako at sinabi kong pinagsisisihan ko ng lahat. Humingi rin ako ng tawad dahil sa sobrang pagka-guilty ko ay nakagawa ko ng mga karakter sa isipan ko para dito ko na nga may bunto ng sisi imbis na sa akin. Nakaya kamunti ko na rin silang makalimutan. Dok, pinatawad naman ako ni Lucy. Sinabi pa nga niya na gusto raw niyang humanap ako na makakapagpasaya sa akin. Yung totoong tao daw, hindi daw yung nabubuhay lang sa imagination ko. Masaya kong kinuwento sa kanyang lahat, ngunit sa huli hindi ko pa rin magets kung ano ang silbi ng pinagawa niya sa akin. Siyempre, imagination ko yun eh. Ako pa rin ang may kontrol doon. Ilang sandali pa bigla na siyang tumayot nilahad ang kamay niya sa akin. Congratulations, Mr. Jacob. You passed the assessment. Masaya akong makumpirma na depression lamang at hindi schizophrenia ang sakit mo. It's just happened na nagpatong-patong ang problema mo. Kaya ka nag-shutdown. Anyway, don't worry. Hindi ka na muling guguluhin ng kahapon mo. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Sabay tapik ng balikat. Masaya ako para sa iyo, Mr. Jacob. Buong akala ko talaga'y may sakit ka na. Thankful akong ako ang napili mong tumingin sa iyo. After niya sabihin niya na siya namang bumukas ang pinto at niluwa noon si Benji. I expected na magtatanong siya ng result ngunit hindi niya yung ginawa. After niya kasi akong yakapin ay kagad na niya ako niyayang lumabas. Brad, hindi mo man lang ba tatanungin tungkol sa naging resulta? Brad, negative ako sa hinala mo. Wika ako sa kanya habang nagmamaneho. Brad, alam mo,
Iyan ang pinagdarasal ko kaya naman kahit hindi ka magkwento ay alam ko na. Alam mo ba kung nag-positive ka sa schizophrenia ay papaiwanan ka na ni Dr. doon para sa isang buwang gamutan. Pinauwi ka niya. Ibig sabihin nun, negative ka nga. Masaya ako Jacob at nakawala ka na sa imahinasyon mo. Speaking of my imaginations regarding to Charmaine, isang pamilyar na building ang aming nadaanan at nakita ko na yun sa imaginations ko. Agad akong napatulala. Ang nakita kong bumaba sa kotseng pula. Rafael? Saad ko sa hangin. Rafael? Wika ko sa hangin habang nakatingin sa right side ng bintana ng kotse ko. It's like, how can I forget that face? Kilalang kilala kong lalaking yun. Hindi ako pwede magkamali. Siya yun. Buhay siya. Buhay si Rafael. Dahil sa imaginations ko lang siya namatay. Kung ganun, kailangan ko siyang makausap. Brad, bakit ba tayo huminto? Tanong ni Benji sa akin matapos kong igilid ang sasakyan at ihinto. Hindi ko pinansin si Benji at bagkus ay mabilis kong pinuksan ang pintuan ng aking kotse at bumaba. Hoy, Jacob! Sigaw pa niya, ngunit hindi ako nagabalang lingunin siya. Nagmamadali kasi ako at nang tanging nasa isip ko ay habulin si Rafael. Mabilis siya nakapasok sa nasabing building habang ako'y tumatakbo pa rin. Hindi ko ininda yung hingal ko basta maabutan ko lamang siya hanggang sa makarating na nga ako sa pinaka-entrance ng nasabing building. Dito lang ako nakahinga ng maluwag. I'm about to enter na sana nang bigla akong harangin ng guard. Sir, bawal pong pumasok ang hindi empleyado dito. Mahigpit pong pinagbabawal ng CEO namin. Pasensya na po. CEO? Si Rafael Soto ang CEO niyo rito? Right, I knew him. I'm sure kilala niya rin ako kaya papasukin mo ko. May itatanong lang ako sa kanya. Pagpupumilit ko pa, ngunit parang hindi ako nainintindi ng guard na kaharap ko ngayon. Sir, hindi nga po pwede. Bakit sino po ba kayo? Tinawalan ko siya na nakakaloko. Ako? Hindi mo ko kilala? Ako si... Hindi pa man din ako nakakapagkilala sa guard na yun ay bigla nang may nakakilala sa akin. Uy, si Jacob Cuevas yun. Hindi ba CEO ng Luxury J yun? Yung mortal na kompetensya ng company natin. Oo nga, si Jacob nga yan. Anong ginagawa niya rito? Hindi niya ba alam na bawal ang ginagawa niya? Naku, kailangang malaman ito ni Sir Rafael. Nagtatangkang pumasok ang kalaban. Dinig kong usap-usapan ng mga empleyado ng Lesotho, kaya naman bigla na akong sinimangot ng guard. Sir, taga-kabila po pala kayo. Mas lalo pong bawal kayong pumasok dito. Mahirap na't baka makopya ang designs namin. Umuwi na po kayo bago po kayo damputin pa ng mga guard dito. Pagpapaalis niya sa akin sabay tulak sa akin dibdib. O sige, kung bawal, pwede bang siya na lang ang palabasin mo dito? Sabihin mo hinahanap ko siya. Si Jacob Cuevas, CEO ng Luxury J. May diin ko sabi, Sir, pasensya na talaga pero hindi po talaga uubra. By appointment po kami dito. Bago man niya itulak ako muli ay bigla nang may pumagitna sa amin. Hey, don't you dare to push Jacob again. Or else, we will sue you. Banta ni Benji sa guard at saka ako hinila. Let's go. Pagdating namin sa sasakyan ay saka doon na niya ako sinita. Jacob! Ano na naman ba yun? Bakit ba naisipan mong pumunta doon? Ano, huwag mo sabihin na hinahanap mo pa rin yung... Alam ko nang gusto niyang puntuhin. Iniisip niya na muli ko na namang hinahanap si Charmaine doon. No, you're wrong, Brad. Ano ka ba? Graduate na ako sa imaginations ko na yun, hindi ba? That's why pumayag ako mag-undergo ng therapy session. May tatanong nga lang ako kay Rafael. Kung ganun, ano? As far as I remember, hindi naman kayo close ng Rafael na yun dahil kabisado kita. Anything or anyone who is connected to Lesotho ay galit ka. Saka ano ba yung tatanong mo sa kanya? Nothing. Forget about it. Muli kong pagtangging sabihin. Ayan ka na naman, Brad ah. Wala nga. Hindi ko na dapat ipaalam kay Benji tungkol sa mga bagay na gusto kong itanong kay Benji dahil bukod sa hindi niya ako maintindihan ay nahihiya na rin ako kaya hindi na lang. Kinabukasan, maaga akong umalis sa mansyon dahil nag-text sa akin ng aking secretary dahil may meeting daw kami ng mga kilalang businessman dito sa bansa. Ang meeting na yun ay tungkol sa paghahanda sa grand launching ng bagong itatayong SM dito sa Pilipinas na pagmamayari ng isa raw na kilalang businessman. Kailangan daw itong paghandaan dahil ito raw ang pinakamalaking mall ngayon dito sa Pilipinas. Sir, 10 AM daw po'y kailangan nandun na tayo. Hindi po pwedeng hindi tayo umatan doon dahil baka pagtawanan tayo ng mga kapwa mo CEO sakaling hindi po tayo maka-attend. Lahat daw po kasi na makaka-attend ay automatic na may slot sa nasabing mall. Sir, a-attend po ba tayo? Tanong ng aking secretary na si Nicole.
Sa tingin mo, papasok ba ako ng ganitong kaaga kung hindi? Of course, we will attend. Hindi pwede mawala ng slot ang Luxury J sa mall na yun. Tamad kong sagot sa kanya. Okay po sir. Mabilis ko na siyang nilampasan at dire-diretso na akong pumasok sa aking opisina. Agad ako nagtanong sa aking private room kung saan dito ko ginagawang mga creations ko. Bihira lang akong pumasok dito sa kwarto na ito dahil pumapasok lang ako rito tuwing gagawa ko ng isang obra. Disenyo ng alahas. Ewan ko, parang nasa mood kasi akong gumawa ng alahas ngayon. Nasa mood ako pero ang isip ko'y nasa Lesotho. Ganun ako ka-competitive na tao. Habang gumagawa ako'y kalaban ang iniisip ko. Nang magsisimula na ako'y bigla kong may naisip na idea. Actually, nagawa ko na ito dating ngunit hindi. Ang gulo, hindi ba? Kagad ko sinimulan ang paggawa ng isang gintong kwintas na ginto. Hindi ito basta-bastang kwintas lamang dahil detalyadong pagkakadugtong nito. Dahil eksperto na ako sa paggawa ng kwintas, sandali ko lang itong natapos kaya naman sinunod ko na kaagad ang paggawa ng palawit. Dumampot ako ng mamahalin at hindi pangkaraniwang bato na nagkakahalaga ng kalahating milyong mahigit. Kakaibang bato na ito dahil hindi lang basta bato ito. Saka ko na lang ipapaliwanag kung bakit kakaiba ito. Maybe sa araw ng launching ng creations ko. I see her. Yan ang pinangalan ko sa creations ko na ito dahil may isang tao akong inalayan nito noon at aalayan ko pa rin hanggang ngayon. This necklace is a million necklace pero yung taong iniisip ko habang ginagawa ko ito ay walang katumbas na yaman dito sa mundo. After 1.5 hours ay nakagawa agad ako ng obra. Kagad ko yung nilagay sa special na jewelry box at nilagay ko sa vault. Pagtingin ko sa aking relo ay mag-aalas 9:30 na, alas 10 ang meeting time. Kaya nagmadali na akong lumabas. Sakto man nakasalubong ko si Nicole. Sir, we have to go. Ang sabi po kasi ng kilala ko nandoon na raw po yung mga CEO na naimbitahan din doon sa meeting. Okay Nicole, let's go. Sir, nandun din daw po yung mga taga Lesotho. Kasama daw po yung girlfriend ng Rafael Soto. Ay, ano na nga ba ulit ang pangalan nun? Ano kayang mangyayari sa meeting na pupuntahan ni Jacob? Sino kayang tinutukoy ni Nicole na kasintahan ni Rafael? Ito na kaya ang araw ng muling pagkikita ni Jacob at Charmaine? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.